Good morning, no? Date natin ngayon, August 17. So magra-ride tayo sa Cavite at sa Batangas. Kasama natin to si Byron, naka ADB 160. Byron, hay ka muna. Inaantok pa. Ayun. So U-turn tayo, guys. Andito tayo sa Malibay, no? So dapat doon tayo pupunta sa Maricaban, doon sa may St. Andrews, doon sa may Maricaban dito sa Pasay City. Kaso si Byron kumaliwa dito. Kaya hinabol ko pa, layo ng pinagabulan ko sa kanya. So kumaliwa siya dito papunta ng Malibay, dito sa may papunta ng EDSA. So opposite way kami. Ayan, papunta na kami ngayon ng Maricaban. So ngayon ang oras natin sa dashboard ng aking motor na Aerox ay 6:23 AM. Yan ang oras sa ating dashboard ngayon. So apat kaming magra-rides. Ako, si Byron, yan yung kasama ko, si Byron. Si Justin na imimit namin dun sa may SM Bacoor. Tapos si Krister na imimit naman namin sa Wilcon Depot doon sa may Kawit. So yung ruta pala ng rides natin ngayon ay una, mag-aalmusal kami doon sa may Vida ang Sarap at Saya, doon sa may bahaging Ternate, Cavite. So pagkatapos nun, pupunta kami ng Cabiang Tunnel. Pagkatapos ng sa ano pala muna kami, sa may Monkey Place, doon sa may Ternate pa rin. After nun, pupunta kami ng Cabiang Tunnel. Tapos after nun, pupunta naman kami ng East-West View Deck. Yan. Samahan nyo lang kami, guys. So andito tayo ngayon sa Maricaban. So kapag dinire-diretso natin yan, papunta yan ng tramo, Aurora Boulevard kung tawagin dito. So dito tayo ngayon sa St. Peter. Yan, binabaybay natin itong St. Peter ngayon para makapunta tayo ng St. Andrews. Pag doon kasi tayo dumiretso kanina, hindi tayo makakapunta ng St. Andrews. So kaya dito tayo dadaan. So may papunta rin to, guys, na NAIA 3. Ayan. Nandito na tayo sa may dulo ng St. Peter Street dito sa Maricaban. So andito na tayo ngayon sa Andrews Avenue. So kung magpupunta kayo ng NAIA Terminal 3, mag-U-turn na kayo dyan. Ayan, sa may kaliwa natin kanina. So U-turn agad dyan pagpupunta kayo ng NAIA Terminal 3. Kapag pupunta naman kayo ng NAIA Terminal 1, 2, and 4, ayan, dito tayo sa tinatahak natin. Ito rin kasi yung papunta ng Cavite. Ayan, yung intersection na yan, guys, yung may stoplight na yan, yan yung intersection ng sinasabi ko kanina na tramo or Aurora Boulevard dito sa Pasay. Yan, yung kanan na yan, pag kumanan tayo dyan. So kung dinire-diretso natin yung sinasabi ko kanina, dun tayo papatak, dun sa may banda dun. So mag-U-turn pa tayo para makapunta tayo dito. Kakaliwa na tayo ngayon dito sa may Domestic Road. Kapag dinire-diretso natin yan dyan, magiging one way na yan, yung daan na yan. Papunta naman yan ng Rojas Boulevard. So kakaliwa tayo dito sa may Domestic Road. Papunta naman to nung NAIA Terminal 1 and NAIA Terminal 2. So yung NAIA Terminal 4 andyan lang sa unahan sa may bandang kaliwa natin. Dito rin pala, guys, yung LTO Pasay City, yung Pasay City Licensing Center. So dito ako kumuha ng aking lisensya ng non-professional, student license pala muna noong 2016, tapos nag-upgrade ako ng non-professional noong 2017 kasi 1 year validity lang yung student license, di ba? Ayan. So andito yung Cebu Pacific din. Andito rin yung Cebu Pacific sa kaliwa. Tapos andito naman sa kanan yung LTO Pasay City.
Ayan, dyan. Ayan guys, no, nireset ko pala yung trip 2 na itong motor natin. So yung trip 2 nireset ko siya para yun yung makita nating total kilometer throughout our entire trip. So kapag meron mga road trip, may mga pupuntahan, nire-reset ko talaga yung trip 2. Tapos yung trip 1 naman, nire-reset ko siya tuwing magpapagas ako ng full tank, para matansya ko kung ilan yung kilometer per liter. Pati yung kilometer per liter nire-reset ko yun pag nagpapakarga ako ng full tank. So yung kilometer per liter, tinatimes ko lang siya sa 5.5 liters, kasi 5.5 liters yung fuel tank capacity na itong Aerox, para malaman ko kung aabot pa ba ako sa destination ko. Ayan, kinakalculate ko siya para malaman ko. So, after 15 minutes, narating natin tong SM Sukat. So, kakanan tayo dito ngayon, papunta ng Las Piñas. So, ito rin yung papunta ng mga Bacoor, Cavite. Ayan, sa mga Cavite na pupunta, dito rin yung puntahan nun. So, ito rin yung tinatawag na C5 extension. Yung tulay sa likuran natin, yun yung nagko-connecta dun sa may C5 extension. Guys, no, ito yung bagong gawa na tulay dito sa may parteng Las Piñas. Ayan, so kung dati dun tayo dumadaan sa baba, ngayon dito na tayo dadaan sa tulay dahil mas mabilis. After natin dumaan dito sa tulay, pagkababa natin, papasok tayo dun sa may mga parting looban na itong Las Piñas, yung pinapasukan ng mga rider usually. So mas mabilis kasi yung daan dun. Medyo masikip nga lang, pero kung motor lang naman yung dadaan, okay lang. Pero kung sasakyan yung dadaan, medyo masikip dahil meron pa tong parting palengke. So si Byron nandyan lang sa likod ko, so pinapauna niya ako kasi hindi niya kabisado itong daan. Ako kasi lagi na rin akong dumadaan dito, kaya nakakabisado ko na rin tong daan. Pero mamaya pagdating dun sa parting pupunta na namin, sa may parting Cavite na, sa may Ternate o Maragondon, papaunahin natin sila para makuhaan din sila sa video. At narating na nga natin tong palengke ng Bacoor, Cavite. So nasa Bacoor na tayo. So konting lakbayin na lang, mararating na rin natin yung SM Bacoor. Tapos doon natin imimit si Justin. So si Justin nga pala guys ay naka Honda Click 125. Ayan. So doon natin siya imimit. Tapos si Krister naman na naka Honda ADB 160 din, katulad ni Byron na nasa likod, imimit naman natin sa may Kawit, dun sa may Wilcon Depot along Antero Soriano Highway or Centennial Road. Ayan guys, medyo traffic talaga dito sa may bahaging ito ng Bacoor, kasi palengke ito eh. So talagang asahan nating traffic talaga dito. Ayan. Tapos naka-regroove pa yung kalsada. Ito yung kalsada na kinaiinisan ko eh, kasi kapag malalim yan, hindi mo ganong mapapasunod yung manibela sa'yo eh. Dudulas yung manibela, tapos aayon yung manibela sa kung ano yung pagkaka-curve ng kalsada. So minsan wala kang control sa manibela pag ganyan eh. Natin to ngayong Aguinaldo Highway. Andito na tayo sa may SM Bacoor, tapos kakanan naman tayo dito ngayon sa tinatawag na Tayrona Highway. Ayan. So oras natin ngayon 6:52 AM. Hanapin lang natin si Justin dito sa may Mercury Drug. Dito namin siya kakakitain, sa may Mercury Drug. Ayan.
Hanapin lang natin siya dito. Dito na ba siya? At ay, ito na nga, si Justin. Oh, yung helmet mo parang yung helmet ko dati ah. Oh, hi ka muna. Ha, si Byron yun, oh. Si Krister, doon naman siya, si Krister, doon na siya may Kawit susunduin. Ayan si Justin, naka Honda Click 125. Ha? Ah, doon tayo kakain sa may sa may Ternate. Alis tayo? Alis tayo, tara. Ayan. Tatlo na kami ngayon. So sinundo namin to si Justin dito sa may SM Bacoor, sa may Mercury Drug sa harap. So isa na lang yung kulang sa amin, si Krister. Nasusunduin naman namin sa may Wilcon Depot sa Kawit, along Antero Soriano Highway or Centennial Road. Ayan guys, no, nag Google Map tayo. 2.8 kilometers na lang yung Wilcon Depot ng Kawit, Cavite. So kanina yung trip to natin 15.1 kilometers. So dapat nasa 17.9 kilometers dito sa odometer natin sa trip 2 para makarating tayo dun sa Wilcon Depot. Nga tayo ngayon sa Wilcon Depot, kung nakikita nyo sa ating video. Tapos yung odometer natin is nasa 17.8 kilometers sa trip 2. So sakto lang yung pagkaka-compute natin based sa Google Map. So hintayin na lang natin si Krister dito. Hindi natin alam kung nasan siya. Nasan kaya yun? Ayan na si Krister, ang isa naming hinihintay dito sa Wilcon Depot na naka ADB 160. So mag-u-turn lang siya. Ayan, marami lang masyadong sasakyan kaya hindi makabuelo. So ayan, mag-u-turn lang siya para makapunta dito sa atin. Hala, kumusta? Ha? Iikot ako, sisilong ako. Akala ka naman dito. Pero tama naman, no, na Wilcon Depot. Tama naman na Wilcon Depot. Tama naman. Ito si Krister. Grabe, may pangalan, no, Krister. May pangalan. Krister. Ano, tara na ba? Tara na, sino mauna? Ha? Sino mauna? May ano naman, kabisado mo naman, go na. Kabisado ko ang Ternate pero hindi ko alam mismo yung Vida ang Saya. Hindi ko alam mismo kung saan yung Vida ang Saya. Pero Ternate, dire-diretso lang yan eh. Hindi, pag nasa Ternate na tayo. Ikaw na? Oo. Sige. Ayan, tara na. Ito na nga kami. So, 4 kami. Dalawang naka ADB 160. Isang naka Click 125. Tsaka ako, naka Aerox. So, ako lang yung hindi Honda. Ako lang yung Yamaha sa aming 4. Ayun. So, ang pupuntahan natin na next ay sa Ternate, Cavite. Doon tayo mag-breakfast sa Vida ang Sarap at Saya. So, doon din madalas mag-breakfast yung mga bikers natin kapag aakyat sila ng Cavite. Doon sa may Cabiang. So kasi paahon na yun magmula dun eh, kaya nag-i-stop over muna sila. Siyempre nakakapagod pumidal. Tapos nag-aalmusal sila dun bago sila mag-continue. Ayan guys, approaching tayo dito sa isang tulay na to. At buti na lang nilagyan na nila to ng markings. Kasi dati wala yung markings na to, itong nasa gitna. Hindi mo alam, counterflow ka na pala. Ayan, naranasan ko yun dati. Hindi ko alam, counterflow na pala ako. Ayan, kasi wala siyang proper markings. Buti ngayon, meron na, nilagyan na nila ng continuous solid white line para hindi ma-confuse yung ating mga riders at drivers. Guys, no, 7:32, andito tayo ngayon sa Naik, Cavite. So narating natin tong Naik ngayong 7:32 AM. So yung mga kasama ko andyan pa rin sa likod. Ako pa rin yung pinapauna nila. Pero pagdating dun sa may Ternate, papaunahin na namin si Krister. Kasi siya yung may alam kung saan kami mag-breakfast. Yung Vida ang Sarap at Saya. So siya yung nakakaalam dun, yung pwesto nun.
So far so good. Wala namang gaanong traffic guys. Goods naman yung lakad namin so far. Sana magtuloy-tuloy. At sana magtuloy-tuloy rin yung ganda ng panahon, no? Wag na sanang umulan. Kasi nakakasira ng biyahe yung kapag umuulan. Yung Vida ang Sarap at Saya nung Google Map namin, nasa 14 kilometers pa. So nasa 35 kilometers kanina yung trip to ko nung nag Google Map kami. So kapag nag 49 kilometers na itong trip to ko, ibig sabihin yun na yung palatandaan ko na andun na kami sa may pag-breakfast namin. So kakaliwa na kami dito ngayon sa may papuntang Naik. Ayan, kakaliwa na kami dito ngayon. So kapag dinire-diretso mo yun, yun na yung papunta ng bayan ng Naik. So kakaliwa tayo dito. Ito yung papunta ng Ternate at Maragondon. Ayun guys, no, dito sa bahaging to ng Cavite, dito na yung nag-uumpisa yung mga mapupuno, yung mga bulubundukin na part ng Cavite. Dito na nag-uumpisa yun. Ayan, ito na yung nakaka-refresh na daan dito sa Cavite. Yun, ang ganda ng view habang kumakain. Dagat yun, di ba? Yung andun. Oo, dagat. Bataan na yan, no? Yung nakita mo ano na yan. Oo, Bataan. Bataan yan. Oo. Kasi ito ay Manila Bay. Oo. Tama ba? Manila Bay kasi ito eh. Bataan na yung dulo nun. Sa may Mount Samat, di ba? Sa mga Samat, Maribeles. Doon parte yan. Ito yan. Nakikita mo sa natin. Corridor yung mas malapit. Yan. Kain tayo guys. Yun, no? Dito kami ngayon sa Vida ang Sarap at Saya, dito sa Ternate, Cavite. Si Boss Krister, si Byron, si Justin. Lahager? Siyempre. Anong in-order nyo? Tapsilog. Tapsilog. Spam silog. Siya lang yung nag-spam silog. Kaya lahat kami dito nakatapsilog. Kaya yun, kain muna kami. Pang. Ayun na guys, tapos na nga kaming mag-almusal doon sa may Vida ang Sarap at Saya dito sa Ternate, Cavite. Ayan, shout out kay Krister dyan, naka ADB 160. Ayan, shout out Krister. Ayan, kay Justin, yan, shout out, naka Honda Click. Yan si Justin. At syempre, shout out din kay Byron. Yan, naka ADB 160 din. Ayan. So sila yung mga kasama natin. So apat kami. Ayan, si Byron, si Krister, tsaka si Justin. Ayan. So yun, malambot ang gulong na itong naka Honda Click 125. Ayan, oh. Napipisil. Ayan, oh, napipisil. Naman yun ang tarsilan. Pero hindi naman siya sobrang lambot eh. Pero pag umaandar, Pero alam mong ano siya? yun tayo sa may Puerto Asula. Puerto Asula, oh. Pag ganun hindi eh, pag umaandar na, oo eh. Kita eh. Medyo may pagka malambot nga. Sige, yung gulong. sundan natin siya. Puerto Asula, may makikita mo yung ganyan. Oo. Medyo tayo doon. Para may dulo tayo, hindi dito. So yun guys, wala kaming dalang tire inflator. Meron kasi yung nabibili yung sa mga Xiaomi, yung mga tire inflator.
Ayun no, kung makikita natin yung gulong niya. Actually parang umuotso eh. Parang hindi siya pantay ng bahagya. Kung makikita natin yung gulong na itong Honda Click sa harap natin, ayan no, parang alam mong may something. Yan. Tignan na lang natin mamaya, i-diagnose natin. Palilim muna kami dito sa Puerto Azul. Overtake ako sa'yo. Oh, ito si Sean, no? Ang ating leader. Spearhead. Grabe, tarik. Hindi ko inakalang na kinaya namin to ng nakabike. So ito guys, nasa Gubu, pakaliwa. Ayan, okay, Biang Tunnel pakaliwa, pero hindi tayo kakaliwa, dire-diretso lang muna tayo. Ayan. So dito yung papuntang Biang Tunnel, ayan, kung makikita natin dito. Pero dire-diretso lang tayo. Ayan, papaunahin na natin ngayon si Krister. Ayan. So ayan, meron tayo nakikitang nag-U-turn na sasakyan. Probably pupuntahin ng Biang Tunnel pero napadire-diretso. Ayan. So baka naligaw. Ayan, papaunahin natin ngayon si Krister kasi siya yung medyo may alam dito sa lugar na to. Ayan. Yun, makikita natin tong mga unggoy na nasa daan dito. So dito parte sa Monkey Place, marami talagang unggoy dito. Ayan, oh. Kung makikita natin, ang daming unggoy sa daan. Nakakatuwa silang pagmasdan kasi hindi naman tayo lagi nakakita ng unggoy. Ayan. Kaya naman, okay naman, goods. Ayan, pinapatingin niya kasi sa akin yung gulong niya kung okay naman. Kasi kanina nung initial diagnosis namin, medyo malambot yung gulong niya. Napipisil-pisil din kasi, kayang pisilin ng daliri, kaya nasabing malambot. Parang nasa baba siya ng required na PSI, pero since wala naman ng pagpapahanginan dito at mukhang hindi naman ganun kalubha yung kalagayan ng kanyang gulong, pinagpasya naman namin na tumuloy na. Alis na kami dito sa Ternate Monkey Place. So susunod namin pupuntahan ay sa Biang Tunnel.
So yung Cabiang Tunnel ay sakop ng Maragondon. Pero maraming nag-aakala na ito ay parte ng Ternate kasi sa Ternate tayo dumadaan bago makapunta ng Cabiang Tunnel. Pero ito ay sakop ng Maragondon. Ayan guys, so papunta na tayo dun. So babalik tayo, tapos kakanan tayo dun sa may intersection sa unahan. Kakanan na nga tayo dito sa may papuntang Cabiang Tunnel. So galing tayo ng Ternate Monkey Place, kumanan tayo papunta dito sa Cabiang. So magmula dyan siguro mga 10 to 15 minutes na lang na biyahe, mararating na rin natin yung Cabiang Tunnel. So medyo chill ride lang naman kami, mga takbong mga 60 ganun, hindi naman kami nagmamadali, kaya aabutin pa tayo ng mga 10 minutes. Ayan. So yung Cabiang Tunnel nasa kilometer mark 70 yun. So kapag nag kilometer mark 70, meron dong kurbadong pakaliwa, tapos yun Cabiang Tunnel na. Ito guys, malapit na tayo no, sa Cabiang Tunnel. So ayan. So ito na yun, pagkaliko ng arko na to, pag nakita nyo itong arko na to, pagkaliko, yan na yung Cabiang Tunnel. Ayan, sa kilometer 70, kilometer po 70. Yan, ito na yung Cabiang Tunnel, mga idol. Ayun guys, no, tinatahak natin to ngayong Cabiang Tunnel. So hindi na tayo tumigil para magpa-picture kasi lagi naman tayo nakakapunta dito sa Cabiang Tunnel. Ayan. So yung susunod nating pupuntahan guys is yung East-West View Deck. So yung oras pala natin ngayon 10:50 AM. So medyo nagtagal tayo dun sa may Monkey Place kasi nagano pa tayo, nagpicture pa tayo, and then ginamit pa natin yung drone ng kasama natin. So kumuha tayo ng clips gamit yung drone. Nagkalat sa kalsada, mga baka. So kung dun sa pinuntahan natin kaninang Monkey Place puro mga unggoy, dito naman mga baka ang nasa kalsada. Ayan o, may mga baka. Ayan, nagkalat pa dito ang mga baka. Ayun guys, may baka ulit. May baka ulit tayong nakikita sa lansangan. So itong kalsada na tinatahak namin ngayon, first time ko lang tong madaanan. Kasi kapag nagka-Cabiang ako, tapos lumalagpas ako doon sa Cabiang, ang lagi kong dinadaanan is Nasugbu, yung papunta ng Tagaytay. Pero itong dinadaanan namin ngayon na maliit na kalsada na to, papunta to ng East-West View Deck. So first time na ako makadaan dito guys. Pinastop tayo nung nagka-traffic. 900 meters.
Ayun, may mga ginagawang kalsada dito kaya pinahinto muna kami. Ayan. Subalit hindi namin alam kung saan dadaan dito. Ayan. Umalis na yung mixer. Akala ko papadaanin kami dito sa may gilid, sa may kaliwa. Yan pala, alis na yung mixer. Ayun, may mga stranded din pala dito sa kabilang side, no? Naka one way kasi yung kalsada. Ayun, sa may mabuhangin na daan. So not so sure kung anong street na to, pero andito kami ngayon sa mabuhangin na daan. Grabe naman itong daan na ito. Masikip, tas mabuhangin. Saan? Ang tingin ko kanina yung Bulihan Bridge eh. Saan na yun? May view deck. First time mo na rin bang pumunta doon? Ha? First time mo rin lang bang Oo. pumunta? Ano masasabi mo? So andito na kami ngayon sa Magallanes, dito sa Cavite. So pabalik na kami ng Maragondon. Pauwi na kami. So yung ano kasi, yung nanay kasi na ito ni Corister ay birthday niya ngayon. So kailangan umuwi ng maaga. Birthday ng mama niya. Kaya pauwi na rin kami ngayon. Grabe yung daan dito guys, rough road. Minsan kailangan mong pumunta sa may kaliwang lane kasi doon yung mas magandang daanan at mas safe na daanan. So meron din ditong mga pagkakataon na naka one way yung ibang bahagi ng kalsada na to kasi ginagawa yung kabilang bahagi. Nakatagilid na yung truck, oh. Dahil mas malalim yung nasa kaliwang bahagi ng ano niya, ng gulong niya. Ayan, no? Tumatagi-tagilid. Hindi pa lang ako maka-overtake kasi hindi rin maka-overtake itong mga kasamahan ko. So walang saysa yung pag-overtake ko kung hindi rin naman sila makaka-overtake kasi hintayin ko rin sila. So ma-overtake ako nang alam kong makaka-overtake din yung mga kasamahan ko. Grabe yung mga tanawin dito guys, ano? Yung mga tanim dito ang gaganda pagmasdan, kulay green talaga. Tapos ang lawak pa ng daan. Sarap tumira dito guys, ano? Kung meron kang tirahan dito, sarap manirahan guys, no? At nakarating na nga tayo dito sa kalsada na dinaanan natin kanina. So pabalik na to sa Manila. Okay, nasa Maragondon tayo ngayon. Nasaan na? Dito na ba? Sige, ingat. Sige. So yun, kumanan na si Justin dito.
Papunta kasi siya ng Imus, dun sa may Pasong Buhayan na barangay. So kumana na siya dun. Si Krister naman napahiwalay na rin kasi nagmamadali siya, kailangan niya nang makauwi dahil birthday nga nung mama niya. So kami na lang ni Byron yung dalawang natitira papunta ng Pasay. So kami na lang yung magkasama. So yun guys, dito ko na lang tatapusin tong vlog na to. So I hope na na-enjoy nyo yung panonood ng vlog namin. Kahit pa short road trip lang to, half day lang. Sana na-enjoy nyo yun. And magkita-kita ulit tayo sa next vlog. So ingat sa ating lahat, ride safe, God bless, and bye bye. Ingat mga paps.